Bago tayo mag-dental mission, mag-share muna ako sa inyo ng aking talambuhay, ng aking istorya. Okay po ba tayo doon? Una sa lahat, um, nais kong ikwento sa inyo na nung hindi pa po ako pumsihal, okay, ganito po yan. Nung 2009 po, mga bandang December naman yan, nag-start na po akong mag-dental mission. Tapos, nung 2010, kumandidato po akong konsihal, independyente. Tapos nanalo po tayo, first time ko nanalo nun. Yung dental mission po na sinimulan natin ng 2009, December, ay itinuloy-tuloy lang po natin. Kasi syempre, meron na akong budget sa pambili ng anesthesia at mga iba pang gamit sa dental. So, mas madami yung pasyente natin nung ako'y maging konsihal, kumbaga. Dati po, kukwento ko lang, kung magbunot po tayo ng ngipin, syempre kabataan ko pa noon mga 15 years ago na yon. Nasa 35 ang minimum na pasyente. Yung 35 na pasyente, asahan mo may hahabol at sisingit doon. Nagiging 40 yung pasyente. Tapos ang mga pasyente yun, nagpapabunot ng 6 na ngipin bawat isa. Yung iba, 8. Yung iba, 10. Yung iba, 12 ngipin, isang pasyente. Kasi, pwede, hanggat hindi dinudugo, binubunot ko. Kasi halimbawa yung ngipin nila, pudpod, tabi-tabi. E di, bunot ako ng bunot. Hanggat hindi dinudugo ng matindi, binubunot ko na yon kasi sa kahilingan ng pasyente. Dahil, sinasamantalan nila ako. Dahil, libre. Kasi ang mahal ng bunot sa private. So ako naman, pinagbibigyan ko yung kahilingan nila dahil yun naman ang ipinunta ko sa dental mission sa iba't ibang barangay, yung magbigay ng libreng bunot ng ngipin. Dahil nais nating tumulong sa inyo, sa kapwa. Ngayon, kukwento ko lang, pang more or less, nasa 15 years na po ako nagde-dental mission, kung 2009, 2025 na ngayon. Tama ba? Tama ba yung computation, no? 15. Okay. Pasok kayo. Ngayon, ang nais nating sabihin, sa totoo po, sa 15 years na pagbubunot natin ng ngipin, ako po ay may sariling plano. Ano po yan? Kapag ako tuwing kakandidato, dahil ako'y tumutulong sa mga taga-Nabotas at sariling kamay ko ang bumubunot, pag kandidato ko, sure win ako. Di ba po ba? At hindi lang sure win. Hindi sa pagmamalaki. Lagi tayong number 1. Kung makita nyo lang yung resulta. Noong 2010, independyente po tayo. Hindi ako nag-number 1, pero nakalusot tayo, kumbaga pang-5. Nung sumunod na election, 2013, 2016, number 1. Tapos itong 2022, number 1 ulit. Kumbaga, nagpahinga ako ng 3 taon. Pagbalik ko, number 1 ulit. Pero ang sinasabi ko, ako'y may self-interest. Kaya po ako tumutulong sa kapwa, bukod sa ako'y personal na nagbubunot. Ang nasa isip ko, pag kandidato ko, sure win ako. Pero ngayon po, nais kong i-announce sa inyo, no longer I, but Jesus Christ, ang maitataas tuwing ako po ay magde-dental mission. Sapagkat, sasamantalahin ko ang pagkakataon na tuwing ako'y magde-dental mission, ipapahayag ko po ang mensahe ng Panginoong Hesus na ano po? Ako nasasagot na Jesus loves you. Mahal na mahal po kayo ng Panginoong Hesus, pinapasabi po niya sa inyo. Katunayan, ako'y magpapatotoo. Katunayan na mahal kayo ng Panginoon dahil ibinigay niya ang kanyang sariling buhay sukat ikaligtas po natin mula sa
kamatayan o sa kapahamakan o sa impyerno kung tawagin. Meron ba tayong naiisip na, halimbawa, Word of God, na nagpapatunay na mahal tayo ni Kristo? Okay, ako na, may naisip ako agad eh. Sabi sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but may have an everlasting life." Mahal na mahal tayo ng Diyos. Ang Panginoong Hesukristo, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Siya ay nakisalimuha sa atin, nabuhay siya sa mundo. Siya ay nagkatawang tao. At bandang huli, siya po ay ipinako sa krus. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa kaligtasan natin. Brother, ikaw, si ano ba to, Brigad? Nakasulat dito. Tatanungin kita. Halimbawa, meron kang kaibigan, barkada, best friend, lalaki. Sa tingin mo, ano yung pwede niya ibigay sa'yo para sabihin mong tunay na mahal mo ako, kaibigan? Halimbawa, napaaway ka. May kaaway ka, sasaksakin ka. Tapos nakita nung best friend mo, humarang siya. Yung likod ng best friend mo, yung nasaksak imbis na ikaw. Tapos pinatakbo ka na niya, tumakbo ka. Ano mararamdaman mo? Pwede mong sabihin, tunay na kaibigan. Dahil, bukod sa niligtas, nagbuhos buhay. Ayun yung sinasabi natin, yun yung pinapasabi ng Panginoon. Yun yung mensahe niya na ibinigay niya yung sarili niyang buhay, sukat ikaligtas natin. Madali mong i-relate kapag yung ginawa ng Panginoong Hesukristo, kumbaga, ikinumpara natin sa pamumuhay natin dito sa mundo. Ayun po, ano pa meron pa kayong alam na salita ng Diyos na masasabi mong ang Panginoong Jesus ay mahal tayo? Ako na uli. Pag sinampal ka sa kanan, ibigay mo yung kaliwa para sampalin din. Nadinig nyo na yan? O kaya pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Ayun yung sinasabi ng Panginoon. Ngayon, huwag nakalagay sa garapon, ha? Iba yun. Sakit nun, basag yun. Basag ang ulo nun pag nakalagay sa garapon yung tinapay. Ngayon po, eto, seryoso tayo. Nais nating sabihin sa inyo na lahat tayo merong inner Christ. Sa tawag nila, sabi sa iba, inner Christos. Naintindihan niyo po ba yan? Meron tayong Kristo sa ating puso. Kaya makikita mo, kahit sabihin nating kriminal, marunong din magmahal. Kahit kriminal, may malasakit sa kapwa. Kasi meron siyang Kristo sa puso niya. Hindi niya lang nalalaman o kaya hindi niya nauunawaan. Kung minsan, tinatakban ng kaaway ang ating mata para hindi natin makita ang kadakilaan ng Panginoon. Ngayon, eto, pasensya na, medyo habaan ko lang kasi bihira po ako magpunta dito. Pinapasabi ng Panginoon na ibigin din natin ang ating kapwa. Okay ba tayo doon? Love our neighbors. Ito matindi. Pinapasabi ng Panginoon na love your enemies. Kasi sabi ng Panginoon, kung ang iibigin mo lang ay yung umiibig sa'yo, ano yun? Kahit ang magnanakaw, marunong umibig. Kaya nasabi ng Panginoon na love your enemies. Kung ang iibigin mo lang kamag-anak mo, ano yun? Pinapasabi ng Panginoon na magmahalan tayo. Mahalin natin ang ating kapwa. Gaya ng pag-ibig natin o pagmamahal natin sa sarili. Ano pa susunod sa pagmamahal? Ang kakambal ng pagmamahal ay deep compassion. O kaya yung tinatawag na compassion. Ano po sa Tagalog ng compassion? Ate, alam mo ibig sabihin ng compassion sa Tagalog?
Ang compassion ay pagkamahabagin sa kapwa. Halimbawa lang po, no? Halimbawa may nakita tayong PWD, lumpo, 2 paa. Tapos maduming-madumi na yung binti. Nangangayayat na. Nasa daan na mamalimos. Makikita nyo, lagpas-lagpasan ng mga tao, walang pumapansin. Kung tayo ay may habag sa ating kapwa, iaangat nyo yung daliri nyo. Maaaring bumili kayo ng tinapay, tapos ibigay nyo doon sa pulube na lumpo. O kaya, bigyan mo ng inumin dahil baka hindi pa kumakain. O kaya umiinom, baka 2 araw nang hindi kumakain. Baka mamaya, wala na siyang kamag-anak. O kaya pinabayaan na siya. Kung meron tayong pag-ibig sa kapwa, ang kakambal ng pag-ibig, pagkahabag sa kapwa. Kikilos tayo, yung karamihan ng taong hindi pumapansin sa kapwa natin na nangangailangan ng tulong, merong isang gagawa nun. Merong isang tao na makakapansin doon sa kalagayan na mahirap ng kapwa natin at siya'y tutulong. Yun ang hinahanap ng Panginoong Jesucristo. Ano pa po? Bukod sa pagkahabag, ang kakambal ng pagkahabag ay generosity. Ang generosity, yung pagtulong sa kapwa, hindi kinakailangang OA yung ibibigay mong malaking halaga na itutulong mo. Hindi. Kung halimbawa 20 pesos na lang yung pera mo at nahabag ka doon sa kapwa mo, i-share mo yung 20 pesos mo kahit na yun na lang ang pera mo. Dahil meron kang pagkahabag sa iyong puso. At yon ang nais ng Panginoong Jesucristo na ipamuhay natin. Pag-ibig sa kapwa, pagkahabag sa kapwa, tsaka yung generosity. Hindi kinakailangang may nakita kang mahirap na tao, binigyan mo ng iPhone. Hindi ganon. Hindi ganon generosity yung sinasabi natin. Yung kahit kapera-pera mo na lang, i-share mo pa sa tao kasi nahabag ka. Anong susunod sa generosity? Mayroong joy. Mapapansin nyo, kapag tayo ay may pag-ibig sa kapwa, meron tayong pagkahabag sa kapwa, meron kang, kumbaga, pagtulong, generosity, ang susunod doon, magkakaroon ka ng kaligayahan sa puso mo. Magiging maligaya. Dahil, ang even joy ay bigay ng banal na Espiritu. Bigay siya ng Panginoong Jesucristo. Nais ng Panginoong Jesucristo na ipamuhay natin yung mga binanggit natin. Pag-ibig sa kapwa. Ano yung susunod ano yung kakambal ng pag-ibig sa kapwa? Pagkahabag sa kapwa. O deep compassion. Pagka meron kang pagkahabag sa kapwa, ano susunod? Anong pwede mong gawin? Magiging generous ka. Hindi ibig sabihin kahit 500 bibigay mo, hindi ganun. Depende kung magkano yung laman ng pera mo. Baka sabihin mo, eto baon ko to eh. 20 pesos baon ko eh. Pero mas kailangan to ng kapwa ko. Ako normal, ako nakakalakad. Yung kapwa ko, PWD. Kumbaga halos taong grasa na, nililibag na yung binti tsaka baraso. Hindi pa kumakain. Uunahin ko yung kapwa ko. Kumbaga, sa mga magulang, sa mga tatay, nanay, isusubo na lang, kuya, natin. Ibibigay pa natin sa anak natin. Kayo naman, isusubo nyo na lang, ibibigay pa ninyo sa inyong kapwa. Ayun lamang po, nais nating linawin sa inyo na yung kung sinasabi natin ay mensahe ng Panginoong Jesucristo at minsan pa inuulit niya na mahal niya kayo, ang Panginoong Jesucristo, mahal na mahal po kayo. Nais niya na maging maayos po ang buhay ninyo. Nais ng Panginoong Jesucristo na hindi kayo maging, sabihin natin sa magaspang na salita, makasarili. Nais ng Panginoong Jesus na tayo may pakailam sa kapwa. Nais ng Panginoong Jesus na tayo ay may malasakit sa kapwa kahit hindi nyo kamag-anak. At mula sa Nabota City, lalaganap ang magandang asal sa buong Pilipinas at kung gayon sa buong mundo. Okay po?
Last na. Baka hindi po ninyo alam kung gaano kayaman ang universe. Ang universe, sobrang lawak. Sobrang yaman ng universe. Merong source, merong nagpapagalaw, merong gumawa ng universe, merong nagpapakilo sa universe na napakagalante at nakakaalam ng lahat ng ating pangangailangan. Merong mga planeta sa universe punong-puno ng ginto. May mga planeta sa universe punong-puno ng diamond. Sobrang yaman niya, sobrang lawak ng universe, sobrang liit ng mundo. Gaalikabok lang. Imposibleng hindi tayo bigyan ng kayamanan ng source ng universe. Yung gumawa ng universe. Kapag sinalita ng ating bibig at lumabas sa ating bibig, yung nilalaman ng ating puso, mananalangin tayo, hihiling tayo doon sa gumawa ng universe, imposibleng hindi kayo pagbigyan. Kaya lang, mahalaga na nalalaman ninyo kung paano ang humiling at kung kanina kayo humihiling. At mahalagang malaman ninyo na yung inyong hinihilingan o pinagdadasalan ng inyong mga kagustuhan sa buhay, dapat naintindihan nyo na yung tao, hindi siya tao, siya'y Panginoon. Siya'y handa at masayang tutulong sa atin, sa ating mga pangangailangan at kahilingan. Amen po ba doon? Nalalaman nyo ba na kung paano manalangin? hindi kinakailangang may rebulto ba dito? Excuse me. Hindi kinakailangang may rebulto. Hindi kinakailangang may rebulto. Kasi ang Panginoon natin, yung gumawa ng langit at lupa, yung gumawa ng universe, andirito yun. Andirito yun, nakakalat lang dito yun. Kapag hiniling ng inyong puso ang inyong mga pangangailangan o hiniling ng inyong ng puso ninyo at lumabas sa inyong bibig, ang Diyos ay tapat na ibibigay ang kanyang pangako na kayo ay mapaayos sa inyong buhay. Kayo ay hindi mahirapan. Basta maniwala lang po. Maniwala lang kayo. Just believe na mayroong Diyos na nagmamahal sa atin. Ang inyong mga pangangailangan, kayo ay makakaraos sa inyong mga pinagdadaanan o kaya po. Okay po ba tayo doon? Amen po ba? Okay, so nais kong ipahayag na to God be all the glory sa lahat ng ating sinabi, sa lahat ng ating nadinig. Ang Panginoon ang may kinalaman at may kagagawan, kaya tayo po ay nandito. Amen? Okay. Palakpakan natin ng Panginoon.